Thank you, Lord. Okay. Katulad po ng dati, bago po tayo magpapasimula, tayo po ay dudulog sa panalangin. Hihingi po tayo ng gabay patnubay sa ating Panginoon sa ating gagawin na pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Diyos, muli kami po ay lumalapit, sumasambat, dumatakila sa iyo, Ama. Tinataas po namin sa dakilang pangalan, O Diyos, ang gawain ito na pinagkatiwalaan po sa amin, na minsan pa, O Diyos, suguin mo po ang iyong Santong Espiritu na siyang pumagitna sa mga pagkakataong ito, O Diyos. Panginoon, dinadalahin ko po na hipuin po ng Santong Espiritu ang aking mga labi, ilagay sa aking mga labi ang mga salita, mga kataga na kailangan po namin na marinig, mga tagapakinig, mga nanunood, at patuloy po na sumusubaybay sa gawain ito. Upang ikaw ay muli maparangalan, masambat, madakila. Ganon din po ang Diyos. Buksan mo po ang bawat tenga, bawat puso, bawat pangunawa ng mga makaririnig po ng mensaheng ito. Mapagpala po sila, O Diyos. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang madakila. Diyos, sa mga kapatid po namin na mayroong mga karamdaman, mayroong po mga dinaramdam ng mga sakit sa mga pagkakataong to, mga cancer, Lord God, diabetes, yes, Father God, mga problema sa dugo, blood pressure, O God, Lord, mga problema sa kalamnan, problema sa mga ugat. Ama, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. You are our Jehovah Rapha, O God. Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming kagalingan, physical na kalusugan, O Diyos, na ikaw po ang siyang kumilos sa lahat ng bahagi, sa lahat ng piyesa ng katawan na pinagkatiwala mo po sa amin. Diyos, minsan po, ikaw po ang maitaas, maparangalan sa mensahe at sa gawain ito. Purihin ka, Ama, sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Salamat po. Amen. Okay. sa mga nagdaang araw, ano po? Okay. Sa mga nagdaang araw po na siguro po, ito po, hindi po lingid sa inyo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Meron po tayong, meron po tayong sitwasyon ngayon na apektado po ang buong mundo. Po. At ganoon din po, huwag po natin kalimutan na tayo po ay nagse-celebra o inihintay po natin ang araw. Ito pong panahon at pagkakataon ito na upang ating ipagdiwang ang Lenten season. O ang panahon na kung saan ang Panginoong Jesucristo, siya po ay dumanas po ng pahirap, sinaktan po siya. Siya po ay pinako sa krus at siya po ay namatay. Ito po ang ating inaabangan. Mga ilang araw na lang po ang dadaan. Ano po? Kumbaga, nasa last lap na po o nasa huling akda na po ang panahon ng paghihintay natin para po doon sa Lenten season na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay tinubos sa ating mga kasalanan, pinatawad po tayo sa ating mga kamalian. Hinugasan po niya ang ating mga karumihan sa pamamagitan po ng kanyang pagbubo ng dugo doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Subalit, po, kasabay po ng paghihintay po natin ganyan, ay mayroon naman po mga problema, suliranin. Ika nga, sabi nga sa inyo kanina, apektado po ang buong mundo, hindi lamang po ang mangilan-ngilan. Po. Pero, alam po ba ninyo itong mga nangyayaring kaguluhang ito, hindi po ito, kumbaga, hindi po ito nakakapagtaka. Po. Ito po ay nakatala sa Biblia. Ito po ay talagang ipinropesiya
ipinanukala at inihula ng ating Panginoong Hesukristo na ito po ay magaganap sa ating mga kapanahunan. Pero bago po yan, po, babasahin po natin ang talata na ating pagbabatayan sa araw na ito. Babasahin ko po ito una, po, sa wikang Tagalog. Po, okay. Babasahin ko po ito una sa wikang Tagalog. At ito po ay babasahin ko sa dalawang translasyon. Una po, ito ay babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. At pagkatapos po ay yung ang salita ng Diyos. Dito po sa Magandang Balita, Biblia, Exodo, Kabanatang 8, talatang 23. Ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng kababalaghan, gagawin ko bukas. Ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Yun po ay sa Mabuting Balita, Biblia. Ito naman po sa translasyon ng ang salita ng Diyos, ganito po ang sinasabi. Exodo, Kabanatang 8, talatang 23. Hindi magiging pareho ang trato ko sa aking mga mamamayan at sa iyong mga mamamayan. Ang kausap po ng Diyos dito ay ang kanyang katunggali, ang masamang espiritu. Ito po ang sinasabi niya. Sa English naman po ay ganito ang kanyang sinasabi. Dito po sa English Bible na Placed by Gideon. Exodus chapter 8 verse 23, ganito po ang nakatala. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow, this sign shall be. Amen. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Po. Sa ganito po mga pananalita ay binigyan ko po ng titulo. Ang ating pag-aaral sa araw na ito na iba ang trato ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? There is a difference in the treatment of God between His nation and the nation of His counterpart. Ano po? Pero, okay. Katulad po ng nabanggit ko na kanina, no? Ang sabi nga po dito iba ang trato ng Diyos sa kanyang bayan. Kumpara doon sa bayan na hindi sa Diyos. Yung mga hindi mananampalataya. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay. Muli, makipagbukas po kayo ng inyong mga Biblia sa akin. Dito po sa aklat po ni Mateo. Dito po tayo mag-aaral. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Pero huwag po niyo kakalimutan na ang ating pinagbatayan na talata ay Exodo, Kabanatang 8, talatang 23. Pero ngayon, ang babasahin po natin ay Mateo 24. Pasimula po sa talatang 3. Iisa-isahin po natin ang mga bagay na ito na ating mababasa dito sa salita ng Diyos. Amen. Verse 3. Nasa bundok noon ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Tigil muna po tayo doon. Ano po? Chapter 24 verse 3 hanggang verse 3 lang po yon. Ang ating Panginoon po ay nandoon sa may bundok ng Olibo. Siya po ay mangangaral doon. Sila po ay nagpapagaling po. Ang ating Panginoon po ay gumagawa ng mga himala, pagpapagaling sa mga may karamdaman. At
nangangaral po, nagpapahayag po ng salita ng Diyos. Ngayon, ang sabi po rito ay palihim siyang kinausap ng kanyang mga alagad at tinanong kung kailan mangyayari ang mga bagay nito. Ang mga bagay nito na ibig po nila sabihin ay yung mga kaguluhan. Ano po? Kung babasahin po natin yung chapter 1, 2, 3, chapter 1, verse 2 and 3, binanggit po ang mga yan. Ano po? Ang sabi nila, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ang magiging tanda ng inyong muling pagbabalik? Sapagkat ang ating Panginoon ay dumating po siya dito sa lupa nung siya ay isilang bilang isang sanggol. Yun po ang unang pagdating niya. Ang kalawang pagdating ay yung sinatawag po natin na rapture o katapusan ng mundo, ang kanyang muling pagbabalik. Bakit po kaya lihim siyang kinausap ng mga alagad? Sapagkat kung siya po ay kakausapin ng harap-harapan, yung publicly, itatanong sa kanya ito. Alam po naman natin na maraming hindi naniniwala sa kanya, hindi po sumasampalataya, nananampalataya, hindi po nananalig sa ating Panginoon Kristo. So, kumbaga magkakaroon po ng commotion. So, ang mga alagad po, sila po ay naging maingat. So po, naging maingat po sila sa pagtatanong sa atin po na bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. So po, dapat po maging maingat po tayo sa sa salita, sa pakikipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Hindi po yung padalos-dalos, hindi po yung pag tinanong nila, sigurado agad-agad ikaw ay sasagot. Ito po, ilagay po natin doon sa maayos na kalalagayan upang sa ganun po, hindi po magkaroon ng komosyon, hindi po magkaroon ng takot, sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay hindi po biro. Okay, ganito po ang verse 4. Ano po? Ang sabi po nito, ang tanong po kasi nila ay yung kailan po ang katapusan ng mundo? Yung po ang tanong ng mga alagad. Verse 4, ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Alam po ninyo, nangyari na po ito eh. At madaming beses na pong nangyari ito. Ano po? Dito lang sa Pilipinas. Dito po sa ating bansa. Kailan lang po, yung doon sa bundok. Ano po? Mga meron daw silang kung ano-anong samahan doon sa religious belief. Sila po ay naggawa po ng isa nilang komunidad doon. Yung kanilang pastor, yung kanilang leader, kasama po yung iba, mga mananampalataya o mga followers na ipinamigay po yung bundok sa kanila. Ito po ay nalaman ng gobyerno, sila po ay pinaalis doon. At isa pa, yung pinakamalala, pinapahayag na siya ang appointed Son of God. Siya raw ang kapalit ng Panginoong Jesucristo. Nasaan po siya ngayon? Nasa kulungan. Nakakaawa po yung kanilang mga naakay. Hindi lamang po 10, 100 o 1,000 yung kanilang naakay. Ang naakay po ng taong ito ay milyon mga kaluluwa. Kawawa po sila. Ano po, sabi po ng Panginoon, mag-ingat kayo na hindi kayo maligaw. Sapagkat maraming mong darating na magsasabing, ako ang Mesiyas. Ito nga po. Pinangangalandakan niya na siya ang appointed Son of God. Pero ngayon, siya po ay nasa kulungan. Nakakalungkot po. Bilang mga mananampalataya, sabihin po natin yung totoo. Huwag yung magkamal ka lang ng pera, magkamal ka lang ng salapi, makilala ka lang, maging sikat ka lang, lulukuhin mo, lilinlangin mo yung mga tao. Huwag pong ganun na kung ano po yung nasa Biblia, yun po ang ating yun po yung ating ituro, yun po ang ating ipangaral.
Ganyan po talaga utos ng ating Panginoon. Kung ano ang nandito sa Biblia. Kung ano po ang nandito sa Biblia. Sabi nga po dito, huwag mong dadagdagan o huwag mong babawasan. Pag ito ay yung dinagdagan, idadagdag sa mga kaparusahan sa iyo. Pag iyon naman binawasan, kung ano yung mga nakasulat dito, ibabawas sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos na dapat sana ay matatanggap mo. So, sabi nga po kung ano po yung nandyan, yan na po ang ipangaral po natin. Tuloy po natin ang pagbasa. Verse 6. Ito po ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sabihin ko po sa inyo, kaibigan ko, pinagpapauna na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya ay, makababalita kayo, makaririnig kayo ng alingaw-ngaw, ng balita ng mga digmaan ng bansa, laban sa kapwa bansa. Ano po yung mga yan? Germany against Ukraine, US, Iran, Israel. Yun po yung mga bansa, laban sa bansa. South Korea, North Korea. Sila po naglalaban laban. Bansa laban sa bansa. Tapos po dito, kaharian laban sa kaharian. Kingdom against kingdom. Iran. Iran. Ang kinakalaban ay ang Qatar, kinakalaban ng Kuwait. Nakakapanghinawa, nakakatakot na sinasabi rito. Tapos sabi po ng Panginoon, magkakagutom. Huwag na po tayong lalayo. Huwag na po tayong magpunta sa Cambodia, huwag na po tayong magpunta sa India. Huwag na po tayo magpunta sa mga lugar na dito na lamang po sa Pilipinas. Marami pong kababayan natin ang nagugutom. Subukan mo maglakad. Maglakad lang sa daan. Hindi ka makakalayo. Meron ka masasalubong na tinatawag na taong grasa. Sa ibang bansa. Sa Amerika, kala mo napakasarap ng buhay. Ang daming tao doon na homeless. Natutulog sa may basurahan, kumakain, kumukuha ng pagkain doon sa may pinagtapunan ng mga basura. Dito rin po sa Pilipinas, din po sa mga kababayan po natin, kung nakikita lamang po ninyo, doon sa may palengke, yung mga tinatapon po ng mga pagkain doon, ng mga karinderya. Makikita mo yung mga bata. Naghihintay po sila doon. Sa Manila, meron po silang tinatawag na pagpag, yung mga pagkain doon na itinatapon po ng mga malalaking kumpanya na iniipon po nila. Kasi po, gutom na yung mga tao Ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng tagutom. Lilindol. Kaibigan ko, maya't maya, merong lindol. Kung magsasaliksik lang po kayo, dito po sa P-Box, dito po sa ating weather, sa ating kapanahunan sa araw-araw dito po sa bansang Pilipinas, meron po tayong 1,000 na tremors araw-araw sa mga bundok po natin, sa mga bulkan natin. Pag pumutok yung mga bulkan natin dito, libo-libong mga kababayan po natin ang kawawa. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lindol. Yung mga gera, walang tigil, walang puknat. Ano po sinasabi na dito po sa Lucas chapter 21. Lucas chapter 21, ganun din po ang sinasabi. Lucas chapter 21 verse 7. Ang mga nakasulat po dito ay ang mga kahirapan at pag-usig na
darating. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano po ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Dumating na nga po yung panahon na nagsasabing sila ang Mesiyas. Ano po? Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong susunod sa kanila, maski na gaano kaganda yung kanilang mga paliwanag, maski na gaano kaganda yung kanilang mga salita. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong susunod sa kanila. Sila ay magpapakilalang Mesiyas. Isa lamang po ang Mesiyas. Isa lamang po ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang ating tagapagligtas. Huwag po kayong maniniwala, huwag po kayong makikinig, huwag po kayong makikiayon doon sa mga taong yun na nangangaral na sila tagapagligtas, na sila ang tagapamagitan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kawawa po ang mga naaakay nila, kawawa po ang mga naliligaw. Alam po ninyo kung paano po natin maiiwasan ng ganyan? Yung hindi ka naliligaw, hindi ka naakit sa mga ganung mga pananalita, basahin mo ang Biblia mo. Unawain mo ang Biblia mo. Ang sabi po, sa aklat po ni Josue, basahin mo ang aklat na iyon araw-araw. Dili-diliin mo. Ibig sabihin, araw-araw mong babasahin. Unawain mo, hindi yung babasahin mo yan pag meron ka lang kailangan, pag meron kang sakit, pag meron kang karamdaman, hahanapin mo sa Biblia yung You are my Jehovah Rapha. Aangkinin mo yun, Lord. Ikaw po ang aking tagapagaling. Inaangkin ko po ito. Psalm 103, Lord, ang pinatawad niya ang ating mga kasalanan, pinagaling niya ako sa aking mga karamdaman. Inaangkin natin iyon. No, hindi lamang po ganun. Araw-araw po ang pagbabasa ng Biblia para po hindi mailigaw ng kahit na sino. Yung mga salita na hindi po nandito sa Biblia, yan po ay hindi tama. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Maraming magpapanggap ng mga Mesiyas. Gagamitin na ang pangalan po ng ating Panginoon. Sila daw ang tagapagligtas, sila ang Mesiyas. Ngayon, nakakulong sila. Ba't di nila iligtas ang kanilang sarili? Lucas 21. Ano po? Verse 9. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi karakarakan darating ang wakas. Alam po ninyo, iniisip po natin na darating na ang wakas Pero hindi na po magtatagal. Kasi po, sa Matthew chapter 24 na binasa natin, sabi ng mga alagad, ano po ang mga palatandaan ng inyong muling pagbabalik? Sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan na magsasabing sila ang Mesiyas. Makaririnig kayo ng mga balita ng alingaungaw ng mga digmaan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Magtatagutom, magkakaroon ng lindol. Ano po? Nangyayari na po ang lahat ng ito. Nangyayari na ang lahat ng yan. Hindi po kaila sa atin yan. Nakikita po natin sa ating mga sarili. Bawat araw na magdaan, bawat oras, bawat minuto, meron po mga balita. Ang sabi po nila na ayos na ang gera doon sa ayos na ang gera ng US, Israel, Iran. Pero hindi po Nandyan pa ang Russia. Nandyan pa ang China. Ano po yung mga mga kaguluhan na iyan? Wala na pong katapusan yan. Kapareho po nang nabanggit ko nung last week. Doon sa huling mensahe na pinag-aralan po nating nakaraan. Sabi ko po sa inyo, hindi na po magiging maayos ang buhay, ang takbo ng buhay ng mundo.
ito po ay lalong magiging pasama ng pasama ng pasama. Paano po hindi yung pasama ng pasama? Nung ako po ay nag-aaral, ang presyo po ng gasolina, sentimos lang. Natatandaan ko nun, per litro, 30 sentimos. Ganun lang po ang nun, ang presyo ng gasolina. Tapos sabi na magiging maayos ang ang takbo ng buhay natin sa mga susunod na panahon. Paano magiging maayos Magkano na ngayon ang gasolina? Diesel lang. 85 pesos. Hindi ka pa pwedeng magkarga dun sa container. Magkano yung gasolina? 70 pesos. Paano sasabihin nagaganda ang buhay? Magkano presyo ng bigas? Dati po yung bigas na nung natatandaan ko, tinatakal po yan salop. Magkano lang po isang salop noon? Ngayon, hindi salop Kilo, magkano per kilo? 58, 59. Ano po? Pinakamababa, 48, 45. Hindi na maganda. Paano po magiging maganda? Hindi lamang po yan. Can you imagine that? Yung pong mga tela ng damit, tinitimbang din, kinikilo din. Paano magiging maganda? Maski na po kung sino pa maging presidente, maging sino pa maging leader ng kahit na anong bansa, hindi na po magiging mabuti ang takbo ng buhay natin sapagkat ito po ay nihula ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ng ating Panginoon dun sa Exodus chapter 3, chapter 23 verse, chapter 8 verse 23. Exodus chapter 8 verse 23. Iba ang aking pakitungo sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Ito po yung Tingnan po ninyo yung Basahin pa po natin yung isa. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Basahin po natin. Ito lang po yung Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Talaga namang mababatbat ng kahirapan. Sabi nga po sa Kapampangan talagang mga batbat ka kayang kasakitan. Mga kuba-kuba ka, mga bala-balaksot ka kayang kasakitan ng imbiyengeni. Lalo na po deng hortelano noong pa magkakasakit. Bisan tanam gule. Uling alalamparanum. Bakit alalamparanum? Ela po makasaling gasolina. Mga kanita, mandarila rin makinara. Okay, po nga tutukin, tanam. Mababat-bat ng kahirapan. Kaibigan ko, darating yung araw na. Doon po sa aklat po ng Ikalawang Hari. 2 Kings chapter 6. Nakasulat po doon na yung anak ng isang babae ito po ay napagkasunduan ng dalawang ina. Nalulutuin nila ang kanilang mga anak upang ito ay kanilang kainin. Yun po ang pinakamahirap, yun po ang pinakamatindi na maaring mangyari. Can you imagine that? Kakainin ng ina ang kanyang anak. Tuloy po natin ang ating pagbasa. Dito po sa dito po sa 2 Timothy chapter 3. Verse 2. Umpisahan ko po ulit. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Verse 2. Ang mga tao ay magiging makasarili. Gahaman sa salapi. Ay, naku. Flood control project. Gahaman sa salapi. Palalo, mayabang, mapang-alipusta, suhail. Sa magulang walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Balikan po natin yung Matthew chapter 24. Yan po. Verse 12, 13, and 14. Ganito naman po ang nakasulat. Praise God.
Verse 12, 13, and 14. Ang kasamaan ay lalaganap. Ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Marami po ang tatalikod ng mga mananampalataya dahil sa hirap po ng buhay. Yun po ang mas nakakatakot. Hirap na nga sa buhay, tinalikuran pa ang Diyos na nagpapagaan ng kanilang buhay. Sabihin ko sa inyo kapatid, come what may, panghawakan mo, panaligan mo, tatagan mo ang iyong sarili. Huwag kang lalayo, huwag kang tatalikod sa Diyos. Meron na po tayong na mensahe patungkol sa ganyan na tumalikod, lumayo sa Diyos. Ano po ang nangyari? Kapahamakan lalo ang kanilang naranasan. Okay. Verse 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito po ang yung masarap. Mahirap talaga mahirap ang magpakakristyano. Ano pa? Pero sabi po rito, manatili kang tapat at ikaw ay maliligtas. Verse 14. At ito po ang pinakamatindi. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat. At saka darating ang wakas. Ano po ang sabi rito? At ipangangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan upang ito ay makilala ng lahat. At saka darating ang wakas. Kaibigan ko, maski na sabihin po ninyo, bawal sa mararaming bansa ang pangangaral ng mabuting balita. Oo, maraming mga kababayan po natin, maraming mga pastor, maraming mga servants of God ang napugutan ng ulo dito po sa mga Muslim countries. Pero hindi po sila natakot. Patuloy po silang nangaral, patuloy po silang nagpahayag ng salita ng Diyos. Maraming mga lugar po sa mundo na hindi po naaabot ng mga pastor. Pero ito po ang good news. Ang sabi po dito sa ating binasa, Matthew chapter 24 verse 14. At maipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita upang makilala ito ng lahat. Saka darating ang wakas. Kaibigan ko, hindi man po naaabot ng mga pastor. Hindi man po nakakarating ang mga pastor doon sa mga lugar na bawal ang pangangaral doon. Hindi man po nakakarating ang mga Biblia doon sa mga lugar na yon na ipinagbabawal ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ang Panginoon ay gumawa ng isang drastic move. Pagkilos na hindi kayang hadlangan ng kahit na sino. Ito pong social media, hindi po ito kayang i-intercept ng drone. Hindi po ito kayang i-intercept ng kahit na anumang computer. Marami pong mga kababayan natin, wag na pong ibang lahi, maski na saang panig ng mundo, mayroong Pilipino. At ang mga Pilipino na yan, mayroon po silang cellphone. At sa pamamagitan po ng mga cellphone na yan, nakakapanood po sila ng mga pangangaral ng salita ng Diyos sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook. Kaibigan ko, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang salita at upang ito ay makilala ng lahat at saka darating ang wakas. Thank you, Lord. Isa po yan sa sa tanda. Balikan po natin yung Lucas chapter 21. Lucas chapter 21. Ituloy po natin yung pagbasa. Dito po sa Lucas chapter 21. Okay, thank you Lord God. Dito po sa verse 11. Dalhin na po natin sa verse 11. Okay. Okay, dito po sa verse 9 o verse 10.
At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Alam po ninyo, kung papansinin, kung nagbabasa po kayo ng ano, i-search po ninyo yung ginawang pagsisid ng NASA doon sa Marianas Trench, no po? Pinakamalalim na bahagi ng dagat. Wala pong nabubuhinan. Pero sila po ay nakakita ng mga hayop doon na mukhang hayop na mukhang tao. Ano po? Meron po silang mga picture doon na taong hindi malaman kung tao siya o kung hayop siya. Kagilagilalas, ang sabi po niya. Ano po? Hindi lamang po yan. Minsan po nakakakita, bakit meron pong ano? Yung mga sinasabi na merong mga imahe diyan sa mga clouds. Ano ba yung clouds? Mga ulap. Meron pong nakikita mga ganyan. Ano po? Pagkatapos po, dito po sa verse 12, sa mga susunod po na bahagi. Verse 12. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, okay. Ito po yung mga yung mga kagilagilalas na tanda po na galing sa langit. Kaibigan ko, ito po ay personal na pagpapaabot ng Diyos sa bawat sa atin. Doon po sa 1 Peter chapter 2 verse 30. Sabi po doon, ako ay nasa mga pinto na inyong mga puso. Patuloy akong tumutok-tok. Ang gusto po ng Diyos na makita po natin doon ay yung personal na relasyon po natin sa Kanya. Yung malapitang relasyon natin sa Diyos. Yun po ay pinapakita niya dito. Sabi niya, pag pinagbuksan mo ako, papasok ako. Kakain tayong dalawa, magkasalo tayo. Ano po? First Peter chapter 4, verse 7. Ang Panginoon pa rin po ang siya nagsasalita dito. First Peter chapter 4, verse 7, ganito po ang sinasabi. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Amen. Malapit na po. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaibigan ko, ito po yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Dito po sa Revelation chapter 22, verse 12, ganito po ang sinasabi niya. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Ang ating Panginoong Yesu Kristo, siya po ay darating na. Sa mga nakikita, narinig po natin ang mga kaguluhan na ito. Yan po. Yan po ang ating yan po ang praise God. Pero ang pangako ng ating Panginoon, doon po sa salita niya na iba ang aking pagtingin sa aking bayan. Ito po ay nakasulat dito po sa aklat po ng Pahayag, kabanatang 21. Ganito po ang sinasabi. Revelation chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at ang bagong at lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit. Praise God. Verse Okay. Alam po na ko doon sa mga binabasa po natin. Dito po sa verse 27. Verse 27, Revelation chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay.
Ano po yung mga sinasabi doon na hindi makakapasok? Doon po sa bagong langit at bagong lupa. Sino po ang makakapasok lamang doon? Tuloy po natin ang basa dito po sa Revelation chapter 21 verse 2, verse 27 sa bandang baba. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Kaibigan ko, yung itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, yung mga kaguluhan, yung mga gera, yung mga labanan, bansa sa kapwa, bansa kaharian sa kapwa kaharian. Yan po ay tanda ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Sinabi nga po niya dito sa 1 Peter chapter 4 verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Revelation chapter 22 verse 12, makinig kayo. Darating na ako, wika ni Jesus. Revelations chapter 21 verse 27, ang sabi niya doon, ang mga nakasulat lang ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sila lang ang makakapasok. Kaibigan ko, walang gastos, walang hirap ang pagpasok. Mapabilang doon sa mga nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit na iniingatan ng kordero. Kung gusto mong mapasama ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit na iniingatan ng kordero, hindi mo maranasan ang lahat ng mga kaguluhang ito. Darating yung panahon na nakikita mong nalalaglag yung mga planeta, yung mga bundok bumabagsak, yung mga yelo, umuulan ng mga yelo na tipak-tipak. Hindi lamang po sinalakay ng braso yung yelo na talagang bloke-bloke ang babagsak. Ang tubig sa dagat ay magiging kulay dugo. Uulan ng apoy. Mararanasan mo yan, kaibigan ko, pag hindi ka nakasulat ang pangalan din sa aklat ng buhay sa langit. Ang sabi ng Panginoon, iba ang aking pagtingin sa aking bayan. Ang kaligtasan ay nandiyan. Ang sabi nga niya ng Diyos I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang siya lumalang sa atin. Ang sabi nga po doon sa aklat po ng Isaias, chapter 46, verse 4. Ako ang iyong Diyos, mula sa pagkabata, iningatan na kita hanggang sa pagputi ng iyong buhok. Ako ang lumalang sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Kaya katungkulan ko na ikaw ay ingatan at pagpalain. Ang Diyos po ang siya mag-iingat at magpapala sa atin kung tayo po ay nananalig, nananampalataya, umaasa. Kinikilala siyang Diyos, Panginoon ng ating mga buhay. Yes, mahirap. Mahirap po ang buhay. Kaibigan ko, sa pang-araw-araw lang po ng buhay natin sa ngayon. Ito po. Alam, sa araw-araw ay nagbabago ang presyo ng mga bilihin. O, sa araw po ng Martes, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Ngayon po, binabantayan po ng mga tao, presyo ng gasolina Hindi po yung presyo ng mga bilihin na sa palengke, yung kakainin. Kaibigan ko, wag po yun ang bantayan natin. Bantayan po natin yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ayaw po natin at sa gusto, darating na po ang ating Panginoong Hesukristo. Yung po mga presyo, yung po mga yan, wala na po pag-asang bumaba mga yan. Maski na po sino pa ang mangako, hindi na po mangyayari yan. Ang Diyos lamang po ang ating tanging pag-asa. God is our only hope. Siya lang po ang ating pag-asa na tayo po ay makakatawid sa mga pangyayaring ito. Iba ang pagtingin ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwanan. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa mga sambat dumadakila sa iyo. Napakabuti mo, O Diyos. Panginoon, patuloy po na kami po ay pinapaalalahanan
sa iyong nalalapit na pagdating na muli. Diyos, sa mga kaguluhan na nangyayari sa aming kapaligiran, O Diyos Ama, alam po namin na ikaw po ay nagpapaalala. Alam po namin, O Diyos, na kami po ay yung ginigising, kami po, O Diyos, ay iyong binibigyan ng babala na malapit na nga ang iyong pagdating, O Diyos. Ama, ang dalangin po namin, Panginoon, datnan mo kami na kami po ay naglilingkod, datnan mo kami na masaya. Patuloy sa paglilingkod po namin, O Diyos Ama, hindi po kami tatalikod, hindi po kami lalayo sa iyo. Magpapatuloy po kami, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo. Mananatili po kaming tapat hanggang sa dulo ng buhay namin, O God. Ama, purihin ka, samahin ka, dakilain ka. Ang dalangin lamang po namin, O Diyos Ama, hawakan mo po kami. Diyos, huwag mo pong itulot na kami po ang hawak sa iyo kapagkat kami po ay makakabitaw. Subalit, Ama, kung ikaw ang hawak sa amin, hindi mo po kami bibitawan, O God. Salamat po, Diyos. Panginoon, sa mga panahon po ng mga problema, suliran at bigatin, ikaw po ang aming saklolo, ikaw po, Ama, ang aming sandigan, ikaw po ang aming lakas, ikaw po ang aming gabay, patnubay at protection. Diyos, sa lamang kami umaasa sa iyo po ang aming pag-asa, O Diyos. Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon. Maging sa aming pamamahinga, sa aming pagtutulog, sa aming pagtatrabaho, Diyos, Ama, bantayan mo po kami. Gabayan mo kami, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang siyang aming tanging lakas. Ikaw po ang aming tagumpay, Panginoon. Diyos, muli po sa amang kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, na mayroong mga karamdaman, O God. Mayroong mga suliranin, Panginoon. Mayroong mga bigatin, Diyos. Dalawin mo po sila, Panginoon. Dalawin mo po sila sa kanya-kanyang mga tahanan, sa kanya-kanyang mga trabaho. Sila po na nandun sa pagamutan, O Diyos Ama. Kagalingan po. Ang dalangin ko para sa kanila. Kalakasan, Panginoon. Para sa kanila, Panginoon. Ama, madama po nila sa kanilang puso at damdamin, Panginoon, na ikaw po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Oo po, ginagamit po ang mga medisina, ginagamit po ang mga teknolohiya at mga doktor. Subalit, una po sa lahat, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa aming paglalakbay sa bawat araw, O Diyos. Hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa aming kinabukasan. Sapagkat, O Diyos, pahirap ang buhay namin. Ama, ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming sandigan. Ikaw po ang aming pader na mapanghahawakan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka. Minsan pa po, kami ay nagpapasalamat. Ama, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang gabay mo, patnubay, proteksyon ang siyang patuloy po naming maranasan. Salamat po ng marami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Ang oras po natin ay alas 5:48. Okay. Meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Ano po? Okay. Meron po tayong mga gawain dito sa Tarlac. Dito po sa may District 4, Cantarilla, sa CEMI, San Manuel. Sa pangunguna po iyan ni Pastor August Ronquillo. Tapos po, dito po sa may bandang Hirona. Sa may Hirona, Bagong Bayan, Salapungan. Bagong Bayan. Okay. Kaya, sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeffrey Binson. Tapos po, dun sa malayo-layo. Apo. Sa may Barangay Kagumitan, Akusilian, Tuwaw, CEMI, Kagumitan, Akusilian, Barangay Tuwaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Israel Castillo. Magkipanambahan po kayo sa kanila kung saan po kayo malapit. Tinitiyak ko po na mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Una po sa lahat, damhin po ninyo ang kanyang pagliligtas. Okay, minsan pa po pinapaalala ko sa inyo na mayroon po tayong YouTube channel, no po?
Ah, kung gusto po ninyo, kung meron po kayong mga hindi na sundan na mga mensahe, pwede po ninyong i-browse dun sa YouTube, ano po, Gilbert Tuason. Lahat po ng mensahe natin ay nandoon po sa YouTube. Ano po, Gilbert Tuason sa YouTube po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise God. Thank you, Lord God. Amen. Okay.